Liza Marcos nagwala umano sa Vietnam dahil kay Vice President Sara Duterte. Para kay Senadora Amy Marcos, pareho niyang mahal ang kanyang pamilya at mga Duterte sa kabila ng bangayan sa pagitan ng dalawang kampo. Why should I be required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Pahayag ng mambabatas nang tanungin kung kanino ito papanig, sa mga Duterte o sa kanyang pamilya Marcos. Kamakailan lamang ay nakipagbangayan ang dating Pangulo kay Pangulong Marcos kaugnay sa charter change. Sinundan ito ng panawagan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Marcos na magbitiw sa kanyang pwesto bilang leader ng bansa. Noong Martes, sinabi ni Senadora Amy na humingi ng paumanhin sa kanya si Mayor Paulo Duterte kaugnay ng nauna ng panawagan kay Pangulong Marcos na magbitiw sa kanyang posisyon. Samantala, nilinaw naman ni Senadora Amy na hindi siya galit sa kanyang pinsang si Speaker Martin Romualdez na nauna na niyang inakusahang nasa likod ng pagsusulong ng People's Initiative bilang paraan ng pag-amyenda ng konstitusyon. Si Liza nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam. Nagwawala o winawarla ni Lisa Smugs na naman si Kuting Jr. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit? Noong send-off party, send-off ceremony, ayan, diba, kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Hindi nga naitago ni First Lady Liza Marcos ang kagaspangan ng kanyang ugali. Ito'y matapos nitong dedmahin si VP Sara Duterte sa isang send-off ceremony. Papuntang Vietnam ang mag-asawang Marcos. Makikitang binalikan pa ni First Lady Liza Marcos si Lucas Bersamin na katabi ni VP Sara upang kamayan at makipagbeso-beso. Subalit, dumiretso na ito paakyat ng eroplano at iniwasan si Vice President Sara Duterte. Tanging si BBM lamang ang nakipagkamay sa pangalawang Pangulo. Nang dahil dito ay nagwala umano si Liza Marcos pagdating sa Vietnam at binugbog na naman si BBM na kilala umanong under desire. Sa kadahilanang bakit umano binati pa niya si Sara Duterte sa kabila ng maanghang na pahayag ng dating Pangulong Duterte laban kay Bongbong Marcos. Hindi nga maiwasang madismaya ng mga netizens kay First Lady Liza Marcos sa ipinakitang asal nito kay Sara Duterte at pinaalalahanan nito ng mga netizens na rumispeto dahil si Sara ay binoto ng milyon-milyong Pilipino. Komento pa nga nila, ganun talaga kapag masama ang ugali, nagre-reflect sa mukha, hindi mapagkatiwalaan ang mukha ni ahas. Bakit ganyan ka-immature si First Lady Smugs kung kumilos? Mapapahiya na naman tayong mga Pinoy sa ibang bansa. Kawawa ang Pilipinas pag hindi matanggal si Mr. Kitty ng North kasi mas lalong babagsak ang Pilipinas at mas lalong maghirap ang mga Pilipino. Kawawa talaga ang bayan nating mahal. Parang bata na si Liza. Hindi dapat siya ang namumuno sa bayan dahil iba ang kanyang ways. What kind of leaders we have in our country? Okay, ito yung pinaka-juicy part na nangyari sa Thailand, sa Vietnam. Okay, kahapon, di ba, lumayas na naman ng mga ginayupak. Okay, kagabi, bago tayo after natin matapos mag-vlog, may tumawag sa akin na puting ahas from Vietnam. Nagwawala o winawarla ni Lisa Smugs na naman si Kuting Jr. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit niya binoljak? Bakit si Liza nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam? Bakit? Kasi mga palangga, noong send-off party, send-off ceremony, ayan, 'di ba? Kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Nakita niyo 'yon? Nagte-trending ngayon 'yun ah. Kinamayan ni Kuting, ito papakita natin uli. Ayan Ayan. Nakita nyo? So, di ba, hindi, ang ginawa, dahil si Liza Smugs ay sobrang pikon na pikon dahil doon siya nangyari sa Davao Rally at hindi niya maitatago talaga ang kanyang pagiging insecure at ang kanyang pagiging pikon. May mga nagsasabi na hindi daw plastic si Liza Smugs. Akala nyo lang na hindi siya plastic. Pero sobrang plastic sa lahat ng pinaka-plastic. So yung event na yan, yung send-off ceremony na yan, ay galit na galit ang buwaka ng Genemes na babaeng
butod, okay? Kasi na-miss ko kanina hindi ko nabanggit Ang babaeng butod mudlo, di ba? At putot, dun sa ginawa ni Bongbong, ni Kuting, sa pagkamay kay Inday Sara. So protocol yan Alam ka naman, kung hindi gagawin ni Kuting yun, iba na. Baka, hindi na sila natuloy sa hindi na sila natuloy sa Vietnam, baka hinila na siya hinday, no? Joke lang. So, pagsakay nila sa eroplano, nagwawala na si Lisa Smugs. Paano nagwawala? Gilit na galit siya, ayon sa ating puting asa, nakasakay dun sa eroplano na hindi niya pinapansin si Kuting. O, di ba? Naloka na naman si Lisa. Baka lahat ng nakasakay sa eroplano o lahat na nasa Vietnam ngayon, mga palangga, baka mamaya, pagdududahan na naman at tanggalin lahat. Okay? So, yun yung kwento. So, from that send-off, okay, hindi sila nagpansinan sa loob. Ayon sa ating puting as, galit na galit si Lisa, si Lisa kung bakit kinamayan si Inday. Okay? So, inaawat siya ni Kuting na mag-behave. Pero talagang talagang ginayupak ang pag-uugali. So, eto na. Pagdating nila sa Vietnam, okay, mga palangga, di ba, syempre, sasalubungin sila mga drama-drama. So, ganun pa rin, plastikan pa rin sila ni Kuting. Eto na. Pagdating sa hotel nila, ayon sa ating bonggang-bonggang puting ahas, ay nanjombag na naman si Lisa Smugs, nag-hysterical mga palangga, nagwala at sinasabing, what? Bakit kinamayan mo si Sara Duterte? Ang sabi ni Kuting ay kailangan niyang gawin kasi protocol yon. Alam mo naman, kailangan nating sa politics, ganyan-ganyan. So, galit na galit at nagwawala si Lisa Smugs. Imagine niyo kung gaano ka pikon yung jutang ginemes na yan. Ay, nako. Alright. Okay, may nag-message sa atin. Okay? Miss Maharlika, masyado namang bitin ang interview mo kay Attorney Vic Rodriguez. Baka naman may part 2, may mga katanungan kami sa susunod. May nag-message sa akin from ibang puting ahas ito. Sabi, ayan, Attorney Vic, kailangan natin mag-part 2. So balik tayo mga palangga. Bangketa talaga yang si Lisa, sabi ni Marigold. So ngayon, habang sila ay nagmamasyal doon sa Vietnam at bilateral relation eklabush, pero ang totoo, ginojombag na naman si Kuting ni Lisa at inuutusan at pinapagalitan kung bakit nakipagkamay kay Inday Sara. A1 yan, ha? Ayan, Inday, alam mo na yan. Alam mo yan, Day. Ngayon, alam mo na, narinig mo na. So imagine mo, nagsiselos daw kay Inday Sara, sabi ni Alan de Guzman. So, baka insecure kasi syempre, pretty girly naman talaga si Inday at si Smugs. Sigla mo naman, parang kinusmot yung mukha niya ba? Parang corduroy, corduroy, o parang ampalaya, di ba? Di ba? Kung ano yung pait ng ampalaya, parang ganun din ang texture ng kanyang pagmumukha. Okay? Parang bata, di ba? Parang bata, sabi ni Rosalie Santos, parang bata at walang kagalang-galang. So, okay? Punggok, sabi ni ako si Jesser. Buti nga kamay, hindi beso. Ayan, sarap tarisin ng garapatas. Galit na galit. So mga pakaibigan, dito nyo makikita na talagang dapat na kayong mag-speak up day. At doon sa mga nakarinig, okay, doon sa Vietnam, dahil hindi na, alam mo si Lisa, kapag ang utak mo ay niluluto na ng puro inggit, puro pagnanakaw, puro alak, puro pulburon. Sabi nga ni Spokes Roque, panood ko yung vlog niya nung kanina ba yon, tungkol doon sa pulboronic naman ni Kuting, hindi ka talaga makakapag-function ng tama. Di ba? Kung ako nga lang, pagpuyat ako bangag ako minsan. Di ba? Minsan, naalala ko dati, puyat, hindi ako nakapagpahinga. Ang pinag-uusapan ko si Andres Bautista ng Comelec noon. Ang pinagsasabi ko, ang apelyido na binabagyo, Andres Bonifacio. Kung hindi pa kayo nag-message, ma'am, hindi po si Andres Bautista, si Andres Bonifacio. Ay, hindi po si Bonifacio, si Bautista po. So kung hindi ka nakakapagpahinga, puyat ka, di ba? Talagang hindi, minsan bangag-bangag ka din. Ang importante lang, yung pagiging bangag mo ay dahil sa pagiging hardworking mo, pagtatrabaho mo, hindi dahil sa polboron. Kasi, kung hindi pikon
si Lisa Smugs at hindi rin pulboronic ang utak at nicotine na ang utak niya at puro jalak ang nasa laman ng ano niya, ng coconut shell niya, 'di ba? Hindi siya mag-acting na ganoon. 'Di ba? Hindi ka kahit gaano pa kainis mo dun sa taong 'yon, 'di ba? Maging aayos ka kasi napapanood ka hindi lang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo. So kung ang mga international observer ang titingin dun sa ginawa niya, yun ay isang pagiging bangketa, 'di ba? May nag-comment diyan kanina, pagiging kalye ang pag-uugali. Mabuti pa nga yung mga taong nasa kalye, 'di ba? Matitino pa. Sabi ganoon. Ito na sabi ko na nga sana napatid, sabi ni Tab Lee. Sabi niya, sana napatid sa step ng pag-snab kay BP. So, ibig sabihin mga palangga, we have an incompetent administration. And sa pinagsama-sama nating mga sinasabi ng mga former leaders like Pangulong Duterte, like Attorney Vic, Glenn Chong, Spokes Roque, Kong Ungab at yung mga nagsalita doon at iba pang mga andyan yung mga magagaling din na mga yung mga speakers na hindi na natin maalala kung ano yung mga pangalan nila. Na ang ating gobyerno, ang administrasyon ni Kuting ay talagang pabagsak na sa kumunoy. Sabi ka nag-message sa akin, Miss Marlica, masyado mo naman yatang dinadalian ang sabi ganon, masyado mo na lamang, shoutout dito kay Madam, kay Madam M din to siya eh. Sabi niya, masyado mo namang minamadali daw, sabi ganon, na matanggal si BBM. No, hindi ko siya minamadali. Alam mo, kahit anong gawin natin, ma'am, kahit anong gawin natin palangga na magngaw-ngaw dito nang walang katuturan, walang basihan, gusto mo lang, galit ka lang sa tao, hindi magiging effective. Kung ang taong sinasabihan mo na ganito, like si Kuting, kung si Kuting ay sa kabila ng pagdadadakdak ko, ay nakikita niyo na booming ang ating ekonomiya. 'Di ba? Ang mga OFW nagsiuwian dahil mas maraming opportunities sa Pilipinas. Hindi nagkakaroon ng mga brownout dyan sa airport, hindi hinaharang ang mga taong gustong mag-abroad, gustong mamasyal. Gumaganda ang agrikultura, na-reach natin ang 20 pesos na bigas. 'Di ba? Yung mga balikbayan boxes natin na pinapadala, nakakarating ng tama. 'Di ba? Hindi binubuksan ng mga buwaka ng ina sa customs. Kahit anong salita ni Maharlika dito o kung sino pa mang persona, hindi siya magiging effective kung taliwas sa nangyayari sa ating bayan, sa ating ekonomiya. Kung ang ating ekonomiya at ang mga tao ay nagkakaroon ng trabaho. Ito na lang yung sa People's Initiative. Kitang-kita ninyo, huling-huli, mismo the presidential sister, mismo the former president, nagsalita na, Attorney Vic, lahat nagsalita na ito ay hindi tama na ginagawa. So kahit anong ngaw-ngaw ko dito, di ba, ay hindi kayo maniniwala kasi iba yung nagaganap sa Pilipinas. Kaso, kung ano yung sinasabi ko dito, nagiging balita at nagiging totoo na nararanasan ninyo sa Pilipinas. Di ba? Katulad niyan, yung kick-off rally nila dyan sa Carino Grandstand. Ayan, sinabi ko sa yan, ako ang isa sa pinaka-unang nag-expose niyan sa inyo na pinadalhan ng memo itong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ba kung kasinungalingan ko yun? Maniniwala ba kayo sa akin? Of course not. Di ba? Mumurahin niyo pa ako. Kaso with ebidensya nitong kanilang internal memo from different government agencies, totoo yung sinasabi natin dito. O anong nakita niyo doon sa Quirino Grandstand? Di ba? Nag-perform, nagsayaw-sayaw ang mga, of course, mga bayad sila. Nakita nyo, ginamit ang mga tao dahil sa ayuda. Tapos nagsalita lang ng less than 5 minutes si Kuting. Tungkol saan? Para bangunin daw, para magkaroon daw ng bagong Pilipinas, para daw iparamdam sa taong bayan. Ang bagong Pilipinas, hindi lang daw dapat sa gobyerno. Walang bagong Pilipinas, sabi nga ni Attorney Vic, meron bagong logo. Di ba? Nalala nyo? Yung nakapanood. Walang bagong Pilipinas na umunlad sa panahon ni Kuting, kundi yung mga logo ang mga bago.
pinagpapalitan kasi sa bawat palit ng logo, kumikita dyan. Okay? Kumikita sila Lisa, kumikita sila Altenco, kumikita sila Paul Soriano, kumikita ang tourism. Yung mga issue na yun. 'Di ba? Yung nagpapalit ng logo, yung tourism what do you call it? Yung kanilang pagbili ng stock footage na in-expose din ni Sasyan. So walang bagong Pilipinas kaya logo lang, 'di ba? Ang bago sa kanila, yung bagong-bagong pagnanakaw, pangungulimbat dito sa pera ninyo. Ayan, babalik na naman tayo sa PCSO. Okay? So nakikita nyo, so kahit ano ma'am, yung nag-message, kahit ano pang sasabihin natin, gusto natin matanggal ang isang tao, kung siya ay nagpe-perform ng tama, hindi siya matatanggal. Look at Duterte. Love the Philippines, sabi ni Jaco. Thank you, Palangga. Panahon ni Pangulong Duterte, the moment na umupo siya, ang dami mas malupit dahil ang media pinagtutulungan siya, local and international. Natanggal ba siya? Ang daming binato sa kanya. Natanggal ba si Duterte? Hindi. Bakit? Kasi taliwas sa binabato sa kanya, maganda yung nangyayari sa pamumuno niya. Katulad no lamang ng yung tungkol sa airport ng mga tanimbala, 'di ba? Ano sabi ni Duterte? Papalunok ko lahat sa inyo 'yan. Ipapakain ko sa inyo lahat 'yan kapag mayroon pa kayong tinamnan. So, nagbago yung proseso diyan sa NAIA sa airport. Buti nga si Pangulong Duterte, papalunok lang niya sa inyo. Ako hindi. Kung ako nasa katayon, kung may power, ako ang presidente, chika lang naman. 'Di ba? Tatanggalin ko yung pulbura, ipapasingot ko sa inyong lahat. Hanggat sa maging masobrahan kayo, sa bawat tanim nyo ng bala, tatanggalin ko, okay? Papasingot ko sa inyo. Lahat ng mga kawatan o lahat ng mga extortionista dyan sa airport o sa immigration. 'Di ba? So, kahit anong bato kay Duterte noon, na ganito, na ganyan, iba yung nagiging, nakita ng mga tao. Although, hindi nga perfect, may mga eksena din, kaya binabatikos ko rin naman yun. Okay? Pero iba ngayon. Magdadalawang taon na si Kuting. Ano ang achievement ni Kuting? Travel here, travel there, concert here, concert there.